Update tayo sa lagay ng panahon ngayong binabantayan ng dalawang low pressure area sa bahagi ng Luzon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, magtutuloy po ba patungo sa West Philippine Sea ang dating bagyong Luis? Actually, yung bagong low pressure area po yung nakikita natin na mananatili dito sa West Philippine Sea within 24 hours. Ito po ay nasa 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union, habang yung dating si bagyong Luis na low pressure area ngayon ay nasa may Cabugao, Apayao po. Posible bang tumaas pa yung chance na maging bagyo ng bagong LPA na nasa kanluran po ng Ilocos Region? Apo, yung nasa kanluran dito sa West Philippine Sea na LPA, at least within 24 hours, maliit pa yung chance po na maging bagyo. No? But then we're seeing na kumakapal yung kaulapan niya, kaya hindi na natin nirule out na ito'y maging bagyo in the coming days. Common ho ba yung ganito na dalawang low pressure area na halos magkatabi? Hindi siya pangkaraniwan, subalit posible pong may mabuo talaga na panibagong LPA mula dun sa trough or yung buntot po ng isa pang low pressure area, lalo na kapag active po yung ating dagat Pasipiko at mainit po ang karagatan, may tendency po talaga na may mga bagong weather disturbance. So congruence kumbaga ng iba't ibang mga weather systems. Ano pong humahatak ngayon at nagpapalakas sa ating habagat? Yung southwest monsoon po natin, hindi pa talaga siya sobrang lakas po sa ngayon. No? Pero eventually po itong mga susunod na araw, habang lumalapit itong si Typhoon Dolphin, nagkakaroon ng enhancement, lalo na po sa western section of Luzon and Visayas. So yung peak ng mga pag-ulan natin, posible pang maramdaman po yan, no? Towards the weekend, Friday hanggang Sunday po. At saan po magpapaulan itong habagat? Sa western section, yung pinakamaapektuhan po itong Ilocos Region, tapos yung Benguet, pababa po ng Central Luzon, yung Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even Metro Manila, makakaranas po ng mga pabugso-bugsong ulan in the coming days. Kaya din po sa may Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro, and Western Visayas. Ano pong epekto nitong, gaano kalakas yung epekto nitong dalawang low pressure area dito po kay Dolphin at posible pa ba ito mag-landfall? Yung scenario kasi natin for these two low pressure areas, parang hindi naman po siya magtatagal, no? At least within the next 2 days o sa loob ng 2 araw, posible pong wala na tayong LPA malapit sa bansa dahil magiging parte na lamang ito or magiging trough na lamang nitong si bagyong Dolphin. So, yung entry naman ni Dolphin sa ating PAR, maliit pa rin po ang tsansa. Gaano po kaya kadaming ulan ang dadalhin pa nitong dalawang low pressure area dahil binabantayan yung ating mga dam sapat na po ba ito para at least mapuno ang mga dam natin? Yung mga susunod po ng mga pag-ulan natin hanggang 100 millimeters per day po ito. Doon sa mga nabanggit natin lugar dito sa may Luzon and Western Visayas. Whereas yung Bulacan, at some point may mga araw po talaga na hindi or mahina lang yung mga pag-ulan. Tapos may mga araw din lalo na sa Friday hanggang Sunday na posibleng umabot nga sa hanggang 100 millimeters. So itong ganitong senaryo, nakakadagdag naman po sa pagdagdag po ng water level sa Angat Dam. So balit hindi ito sasapat para po bumalik dun sa normal operating level nito na 180 meters given na ito ay nasa 156 meters po sa ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Yan po si Benison Estareja ng Pag-asa.